Kabanata 1821. Pagkatapos ng kalahating buwan ng paglipad, dumating si Sebastian sa Shoulder End, ang teritoryong pinamumunuan ni Fritz sa Crimson World. Ang lungsod ay abala sa buhay, na may walang katapusang daloy ng mga tao na dumarating at umaalis. Ang kabuuang antas ng cultivation dito ay medyo mataas, ang intermediate deity masters na makikita sa lahat ng dako, at maging ang transformative deity masters ay hindi karaniwan. Habang naglalakad si Sebastian sa mga lansangan, kalaunan ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa labas ng isang marangyang estate na ito ang kuta ni Fritz. Hindi siya kumilos ng walang ingat. Ang Crimson World ay mayroong Void Ascension Masters, at mayroong libu-libong Transformative Deity Masters. Ang pag-charge sa ulo ay hindi matalino. Bina, maawa ka. Magtira ka ng limos. Aalis na sana si Sebastian, biglang bumungad sa kanya ang isang matanda na may punit-punit na damit. Hawak niya ang isang basag na mangkok sa kanyang kamay, at ang kanyang hitsura ay tulad ng isang tipikal na pulubi. Bahagyang nagulat si Sebastian. Ito ay hindi inaasahang makakita ng isang tao sa napakahirap na sitwasyon sa Crimson World. Pataas-baba ang tingin niya sa matanda. Ang kanyang puting buhok ay magulo tulad ng ligaw na damo, at ang kanyang kulubot na mukha ay kahawig ng lantang balat ng puno. Higit sa lahat, walang bakas ng espiritual na enerhiya sa loob niya. Ang isang tao sa ganoong estado ay maaaring hindi kailanman nilinang bago o nawala ang lahat ng kanilang paglilinang. Nakaramdam ng pagkahabag, naglabas si Sebastian ng dalawang immortal na bato at ibinagsak iyon sa basag na mangkok ng matanda bago tumalikod para umalis. Nagulat siya nang biglang hinawakan ng matanda ang braso niya. Yun lang. Napakakuripot mo. Tumalikod si Sebastian ng walang imak, at tahimik na nag-isip, ang matandang ito ay medyo matako. Gayunpaman, nagtanong lang siya, alam mo ba kung ano ang mga ito? Hindi ba't dalawa lang silang masasamang bato? At dalawa lang ang binibigay mo sa akin? Ang matandang lalaki, na kilala bilang Turek, ay ibinuka ang kanyang mga labi sa paghamak. Umiling si Sebastian na may pilit ng ngiti. Ang mga ito ay hindi ordinaryong mga bato. Ang mga ito ay mga immortal na bato. Isa lamang ay nagkakahalaga ng 1,000,000 espiritual na mga bato. Sapat na iyon para mamuhay ka ng comfortable sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Brat, minamaliit mo ba ako? Agad na sumigaw si Turek, namumutla ang bigot habang nakatitig kay Sebastian na may galit. Bumantong hininga si Sebastian sa kaloob-looban ngunit pinanatili ang isang mahinang ngiti. Kung gayon, sabihin mo sa akin, gaano mo ituturing na mapagbigay? Itinagilid ni Turek ang kanyang ulo, nag-isip sandali, at sinabing, kahit 10 milyon. Talagang may gana ka. Kahit mga magnanakaw ay hindi ganito kalupit. Galit na sabi ni Sebastian. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Turek. Brat, sinong tinatawag mong tulisan? Hindi ba ikaw? Ganti ni Sebastian. Huwag mo akong intindihin, binata. Medyo kapos lang ako sa pera kanina at gusto kong humiram ng pera sa iyo. Itinuro ni Turek ang kanyang mga sira-sirang sapatos at nagpatuloy, tingnan mo ang mga sapatos na ito. Ito ay mga banal na artifact, at ang mga ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Paf! Ha ha ha! Bumaba ang tingin ni Sebastian at hindi na napigilan ang pagtawa. Kung ang mga sapatos na iyon ay mga banal na artifact, kung gayon ang aking lumang sinturon ay dapat na isang sagradong kayamanan. Ang mga sapatos ay punit-punit at nalaglag, na nakalabas ang mga daliri sa paa ni Turek. Kahit na itapon sila sa tambak ng basura, walang gugustuhin. Gayunpaman, naglakas loob siyang sabihin na sila ay mga banal na artifact. Ito ay lubos na katawa-tawa. Anak, huwag mo silang maliitin. Kung ibinebenta ko ang sapatos na ito, aabot sila ng hindi bababa sa 10,000,000 immortal na bato. Ipinagmamalaki ni Turek ang kanyang dibdib, naglalaway habang nagsasalita. Kung kaya mong ibenta ang mga ito ng 10,000,000 immortal na bato, ililibre kita ng karne ng dragon. Biro ni Sebastian. Ano ba ang espesyal sa karne ng dragon? Ilang beses ko na itong kinain. Si Turek na winawagayway ang kanyang kamay na parang walang pakialam. Napangisi si Sebastian sa loob-loob.
You sure talk big. As if dragon meat is something you just casually eat. Ngumuso si Turek. Brat, wala kang alam. Hindi lang dragon meat ang kinakain ko, pati mga celestial maidens ang naligo ko. Inilibot ni Sebastian ang kanyang mga mata, ayaw nang mag-aksaya pa ng oras sa kalokohang ito. Mabilis siyang tumalikod para umalis. Mabilis na tumawag si Turek. Hoy, binata, huwag kang pumunta. Alam kong naghahanap ka ng impormasyon tungkol kay Prinsipe Fritz. Agad na muling lumitaw si Sebastian sa harapan ni Turek na parang multo. Nag-aalalang tanong niya, may alam ka ba talaga? Sa sobrang gulat ni Turek ay kinilig siya at napaatras ng ilang hakbang. Muntik mo na akong atakihin sa puso, lumalabas nang wala sa oras na ganyan. Tumigil ka na sa daldal at magsalita ka. Udyok ni Sebastian. Kabanata 1822. Hindi na kailangang magmadali, maluwag na sabi ni Turek. Kailangan mo munang tumaya sa akin. Kumunat ang noo ni Sebastian. Ano bang pinagkakaabalahan ng matandang ito? Pero tanong lang niya, anong klaseng taya? Itinuro ni Turek ang kanyang sapatos. Magpupusta tayo kung kaya kung ibenta ang sapatos na ito ng higit sa 10 milyong immortal na bato. Kung magtagumpay ako, bibigyan mo ako ng magandang garapon ng alak. Kung mabibigo ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol kay Prince Fritz. Sandaling nag-isip si Sebastian. Fine. Kukunin ko ang taya. Sa sandaling iyon, sila ay nakatayo sa gitna ng isang buhay na lungsod, abala sa mga tao at puno ng patuloy na tunog ng mga hawkers na sumisigaw. Si Turek ay nagmamayabang patungo sa mataong mga lansangan, ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi matatag. Makalipas ang ilang hakbang ay humihingal na siya. Hindi na nakayanan ni Sebastian ang panonood. Hayaan mong dalhin kita doon. Pagkasabi nito, hinawakan ni Sebastian si Turek sa balikat. Agad na namutla ang mukha ni Turek, at hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at patuloy na bumubulong sa ilalim ng kanyang hininga, dahan-dahan, dahan-dahan. Itong mga matandang buto ko ay hindi makayanan ang paile. Kung natatakot ka, aminin mo na lang. I can go slower, pang-aasar ni Sebastian. Si Turek na kanina pa pala arrogant ay mukhang takot na. Natutuwa si Sebastian sa contrast. Katawa-tawa. Naglakbay na ako sa buong mundo. Walang nakakatakot sa akin. Pagyayabang ni Turek, ngunit nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Nandito na tayo. Hindi nagtagal ay tumigil si Sebastian kasama ang matanda. Ang bilis naman yan. I mean, ang bagal mo. Kung hindi lang ako tinatamad maglakad, sa isang kisap mata lang ako nakarating. Nagpatuloy si Turek sa pagbluff. Tama na yang kalokohan mo. Ibenta mo na lang yung sapatos mo. Hindi interesadong makipagtalo si Sebastian. Gusto lang niyang ilantad ang mga kasinungalingan ni Turek at makuha ang impormasyon tungkol kay Fritz. Itinuwid ni Turek ang kanyang likod, ikanawit ang kanyang mga kamay sa likod niya, at sumigaw ng malakas, mayroon akong banal na artifact dito. Kung dadaan ka, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ang pagbili nito ay isang bargain, at hindi ka madaya. Lumingon sa kanya ang mga dumadaan, at ang ilan ay diretsyong tumatawa. Baliw siguro ang matandang ito. Tinawag ba niyang divine artifact ang mga punit na sapatos na iyon? May magiliw na nagpayo kay Sebastian, bata, huwag mong hayaang dayin ka ng matandang ito. Mas mabuting umalis ka na. Pinandilatan ni Turek ang tao. Anong alam mo? Wala kang pagpapahalaga sa mga magagandang produkto. Sa kabila ng kanyang mahinang hitsura, ang kanyang boses ay nakakagulat na malakas. Ito ay halos tulad ng isang tambol. Sa paraan ng pagsigaw niya, parang naririnig siya ng mga taong 12-dosenang milya ang layo. Ang pagbanggit ng isang divine artifact ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan sa gate ng lungsod. Ang mga usisero na nanunood ay napalingon sa kaguluhan, tanging isang makulit na matanda ang kanilang nakita. Karamihan ay mabilis na nawalan ng interes, ngunit ang mga may mas mataas na cultivation ay hindi maiwasang sumulyap kay Sebastian bago humakbang pasulong habang sila ay naiintriga. Nasaan ang banal na artifact?
Isang lalaking nakasuot ng marangyang damit ang nag-aalinlangan kay Turek. Mayabang na itinuro ni Turek ang kanyang mga paa. Dito, sa aking mga paa. Ginagago mo ba ako? Agad na naglipad sa galit ang nakasuot na lalaki. Kung hindi mo makikilala ang kalidad, pagkatapos ay mawala ka. Tumanggi akong maniwala na walang tao doon na may tunay na pag-unawa. Ngumisi si Turek bago muling nagtaas ng boses. Nagbebenta ako ng divine artifact. Isang relic na minsang ginamit ng pinuno mismo ng divine race. Huwag palampasin dahil ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Ang mga salitang pinuno ng divine race ay nagdulot ng isa pang alon ng interes, at mas maraming tao ang nagtipon, kahit na ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa. Ngunit sa sandaling makita nila ang mga punit-punit na sapatos na nakausli ang mga daliri sa paa, ang mga tao ay nagmura. Ikaw, matandang tanga. Kung ang mga basahan na iyon ay isang banal na artifact, kung gayon ang aking bota ay dapat ang pinakadakilang kayamanan na umiiral. Ang tarangkahan ng lungsod ay naging tanawin ng kaguluhan, ang ilan ay umiling-iling sa galit, ang iba ay nanunuya sa pang-aalipusta, habang ang ilan ay tumuturo at nagbubulungan sa kanilang sarili. Anong nangyayari dyan? Napansin ng isang kabataang maharlika na lumabas ng lungsod ang kaguluhan at agad na nausisa. Pupunta ako tingnan. Nagmamadaling umalis ang isa sa kanyang mga alipin para mag-imbestiga. Ilang sandali pa ay bumalik siya, natatawa na halos nadobol siya. Nahihirapan pa siyang maghabol ng hininga. Anong tinatawa-tawa mo? Magsalita ka na. Natigilan si Casey Campo nang maging mabangis ang ekspresyon nito, parang lobo na nagalit. Kabanata 1823. Mr. Casey, this is hilarious. May isang matandang lalaki doon na nagsasabing ang kanyang mga sira-sirang sapatos ay isang divine artifact at nagdaraos pa ng open auction para sa kanila. Tumawa ako ng malakas kaya sumakit ang tiyan ko. Interesting. Tara tingnan natin. Si Casey, na naiinip sa kanyang pag-iisip, ay agad na natuwa nang marinig ang isang nakakatuwang kwento. Siya swaggered patungo sa kaguluhan sa isang hangin ng pagmamataas. Tabi ka. Gumawa ka ng paraan. Ang kanyang mga alipors, na mayabang gaya ng dati, ay walang pakundangan na itinatabi ang sinuman sa kanilang landas, na kumikilos na parang ipapatumba nila ang buong pulutong kung kinakailangan. Ang mga tao na sa simula ay sasabog na agad na parang mga nabutas na lobo nang makilala nila si Casey. Mabilis silang tumabi ng walang pagtutol. Si Casey ay walang iba kundi ang ika-4 na anak ng pamilya Campo sa Shoulder End, na sikat sa kanyang kalupitan at kabaliwan. Umasa siya sa kapangyarihan ng kanyang pamilya na gumawa ng lahat ng uri ng kalupitan pagdukot sa mga kababaihan sa sikat ng araw, marahas na pambubugbog sa mga inosenteng sibilyan sa mga lansangan, at kahit na itinalaga ang kanyang mga aso sa mga tao para lamang sa libangan. Kinamumuhian siya ng mga mamamayan hanggang sa kaibuturan. Nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa puot, ngunit walang nang-ahas na sumalungat sa kanya. Kung tutuusin, isa ang pamilya Campo sa 4 na pangunahing pamilya sa Shoulder End Provokang sa kanila ay katumbas ng panliligaw sa kamatayan. Humakbang pasulong si Casey, huminto sa di kalayuan mula kina Sebastian at Turek. Pagkiling ng kanyang ulo at pagpikit ng mga mata, sinulyapan niya ang mga sirasirang sapatos ni Turek. Pagkatapos, kinurot ang kanyang ilong sa labis na pagkasuklam, siya ay nanunuya. Well, ito ang una. Sa wakas ay nakita ko na ang kakaibang divine artifact na umiiral. Magkano para sa piraso ng basurang ito? Ang aking aso ay nangangailangan ng isang bagong pares ng sapatos. Bibilhin ko ang mga ito para matapakan nito. Habang nagsasalita siya, dumura siya sa lupa ng malakas. Nagtawanan ang mga tao bagamat hinamak nila si Casey, naglalaro pa rin sila, kahit na tumatawa ng malakas at halos magdoble. Pagkatapos ng lahat, ang matanda ay nagiging katawa-tawa sinusubukang ipasa ang isang pares ng gula-gulanit na sapatos bilang isang banal na artifact ay hindi katakataka. Gayunpaman, si Turek ay casual na pinalaki si Casey mula ulo hanggang paa bago kinulat ang kanyang mga labi sa panghahamak. Sa iyong kalunos-lunos na hitsura, nagdududa ako na nakita mo na ang anumang bagay na may tunay na halaga sa buong buhay mo,
lalo pa ang isang banal na artifact. Muling humagalpak ng tawa ang mga tao. Ang mga banal na artifact ay maalamat na kayamanan. Kahit na ang buong Shoal the End ay maaaring hindi nakakita ng isa, pabayaan si Casey Campo. Ang pinaka-nakakatawa ay ang ipinagmamalaking anak ng pamilya Campo ay talagang kinutya ng isang maruming pulubi. Sa tingin ba ninyo lahat ito ay nakakatawa? Naging berde ang mukha ni Casey sa galit, nanginginig ang nanginginig niyang mga pisngi. Nag-alab ang kanyang mga mata sa galit habang umuungal, "Matanda, pagod ka na bang mabuhay?" Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang paa, handa nang sipain si Turek. "You little brat. How dare you threaten me? Hindi mo ba alam na may divine artifact ako? Panoorin mo kung paano ko ito ginagamit para harapin ka." Si Turek, na nagngangalit sa galit, ay yumuko at hinubad ang sirasirang sapatos mula sa kanyang paa. Mabilis na tinakpan ng mga tao ang kanilang mga ilong at nagkalat, ang ilan ay nagbubulungan sa kanilang mga sarili, mas mabuting huwag maging isang sinumpaang bagay ang bagay na iyon. Itinutok ni Turek kay Casey ang sirasirang sapatos at pinutol, "Halika nga dito, brat. Hayaan mong sampelan ko yung mukha mo. Break him. Pero wag mo na lang siyang patayin, gusto kong magdusa siya dahil sa pangahas niyang saktan ako." Galit na galit si Casey. Isang pulubi lamang ang may lakas ng loob na iwagayway ang isang sirasirang sapatos sa kanyang mukha at pagbabanta ang sasampalin siya. Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Kailanman ay walang nang ahas na ipahiya siya sa ganoong paraan. "Lumuhad ka, matandang bastard." Ang isa sa mga alipores ni Casey ay sumugod, itinaas ang kanyang kamay upang maghatid ng isang marahas na sampal sa balikat ni Turek. Sa lakas na ginawa niya dito, mapilayan si Turek kung hindi papatayin ng tahasan. Napabuntong hininga si Sebastian sa loob. Iba talaga ang matandang ito. Kahit na walang kapirasong cultivation, mahilig pa rin siyang gumawa ng gulo. Paano siya nakaligtas ng ganito katagal? Gayunpaman, kahit na magulo siya, hindi kayang tumayo ni Sebastian at panoorin siyang binubuli, lalo na't siya ang naghatid sa kanya. Nang malapit ng mamagitin si Sebastian, biglang sumabog ang nakakasilaw na liwanag mula sa punit-punit na sapatos ni Turek. Para bang sumabog ang mga paputok sa kalangitan sa gabi, o biglang sumikat ang isang nagliliyab na araw, na naglalabas ng napakalaking enerhiya na nagdulot ng panginginig sa mga tinak ng lahat ng naruroon. Natigilan sa kinatatayuan si Sebastian, na handang pumasok. Lalong natakot ang iba dahil sa sobrang lakas na nagmumula sa sapatos na iyon ay namutla ang kanilang mga mukha. Itinaas ni Turek ang sapatos, hinampas ito sa mukha ng alipin. Mukhang hindi ito mabilis, at hindi rin ito masyadong malakas, ngunit ang alipers ay tila tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa. Tumayo siya nang hindi gumagalaw ng ilang sandali, pagkatapos ay bigla siyang pinalipad sa himpapawid. Ang kapos-palad na alipin ay tumaas ng 12-dosenang talampakan bago bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog, na sumipa ng ulap ng alikabok. Nakahiga siya roon na hindi gumagalaw, hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbangon. Pagkatapos, nagkaroon ng katahimikan, isang nakamamatay na katahimikan. Ang buong pulutong ay natigilan sa hindi makapagsalita. Napakakapal ng tensyon sa hangin na kahit ang tunog ng pagbagsak ng pin ay nakakabingi. Ang hindi inaasahang twist ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Sinong mag-aakala na ang huwarang matandang pulubi, na tila malapit ng bugbugin, ay kagilahilalas na iikot ang mga lamesa. Kabanata 1824. Nagkamali ba ako ng paghusga sa bagay na iyon? Nanlaki ang mata ni Sebastian sa gulat. Madilim at mabigat ang langit sa itaas, parang natigilan din ito sa biglaang pagliko ng mga pangyayari. Isang punit-punit na sapatos na nagniningning ng mapang-api at nakakatakot na aura, maging siya ay ramdam na ramdam niya ang matinding pressure. Ito ba talaga ang sapatos na minsang sinuot ng pinuno ng Divine Race? Ito ay isang banal na artifact. Ito ay totoo. So, kaya pala ang yabang ng matandang ito. Nagkagulo ang karamihan, umalangaw-ngaw ang mga bulalas mula sa lahat ng direksyon.
Ang mataong kalye ay naging mas masigla habang ang mga tao ay nagtitipon, ang kanilang mga boses ay patong-patong sa isang walang katapusang hagong ng kaguluhan. Ang mga alipores ni Casey, na kanina pa puno ng katapangan, ay nanginginig na ngayon. Puno ng lahat ng kulay ang kanilang mga mukha. Nanginginig ang kanilang mga paa nang bahagya silang makatayo, tahimik na nagpasalamat sa kanilang swerte na hindi muna sila sumugod. Kung hindi, ang nakahiga na walang malay sa lupa ay maaaring sila. Si Casey, kadalasan ang pinakamayabang sa kanilang lahat, ay basang-basa na sa malamig na pawis. May nakasulat na takot sa buong mukha niya. Gayunpaman, ang kanyang instinct para sa kaligtasan ay nagsimula, at ang kanyang saloobin ay nagbago sa isang iglap. Yumuko siya ng malalim, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at pilit na ngumiti ng nakakabigay puri habang nagsasalita, "Sir, naging bulag ako at hanggal na saktan ka. Mangyaring maging mapagbigay at patawarin ang aking kamangmangan." Sa loob-loob niya, gayunpaman, siya ay nagpaplano na, kailangan ko lang patahimikin ang matandang ito sa ngayon. Ang banal na artifact na iyon ay magiging akin din maaga o huli. Ilang sandali lang ang nakalipas, siya ay umaatungal na mga pagbabanta at kumikilos na parang isang malupit, ngunit ngayon siya ay yumuyuko at kumakamot na may kasamang mapang-akit ng ngiti. Ang kanyang kakayahang magpalot ng mukha ng napakabilis ay hindi nakapagsalita sa karamihan. Bagamat nagulat sa bigla ang pagbabago ng kilos ni Casey, walang sino man ang nakatagpo nito partikular na nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, kung ang matanda ay tunay na nagtataglay ng isang banal na artifact, sino ang mga ngahas na saktan siya? You've got some nerve, brat. Kanina lang, you were all high and mighty, and now you're groveling. Ngumuso si Turek habang puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata. Sir, huwag po kayong magalit. Taos-puso akong inaamin ang aking pagkakamali at humihingi ng awa, sabi ni Casey na tumutulo ang pambabola habang nakayuko palalo. Ang kanyang tindig ngayon ay kasing humble na. Si Turek, hawak-hawak pa rin ang kanyang sira-sirang sapatos sa isang kamay, hinaplos ang kanyang balbas sa kabilang kamay. Siya ay mukhang labis na nasisiyahan sa kanyang sarili. At least marunong kang kumilos ng maayos. I'll let you off this time. Sir, nabanggit mo ang pagbebenta nitong She-Wait, I mean itong divine artifact. Seryoso ka ba dyan? Maingat na tanong ni Casey habang nakatutok ang mga mata niya sa sira-sirang sapatos. Halos tumutulo ang kasakiman mula sa kanyang mga tingin. Siyempre, panalo ang pinakamataas na bidder. Malakas na deklara ni Turek. Nagbid ako ng 10,000 immortal na bato. Walang sino man ang mas mabuting makipagkumpetensya sa akin. Sigaw ni Casey, umaalingaw-ngaw ang boses sa kalsada. Ang kanyang mga alipores ay agad na nagbunyi ng kanilang mga dibdib at pinandilatan ng masama ang mga tao sa paligid, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagmamataas. Bagamat nagngangalit ang mga nanonood, hindi sila nang ahas na magsalita. Nang makitang matagumpay niyang tinakot ang mga tao, mas naging mayabang si Casey. Humarap siya kay Turek at masiglang sinabi, "Sir, dahil ako lang ang nagbid, hindi ba dapat akin na ang divine artifact na ito? Gusto mo 10,000 immortal na bato para sa isang banal na artifact. Hindi isang pagkakataon." Nanunuya si Turek. Naramdaman ni Casey na bumubula ang galit sa loob pero pilit pa ring ngumiti. Kung gayon, mangyaring pangalanan ang iyong presyo, Ginoo. 10 million immortal stones. Not a single stone less. Mariing deklara ni Turek. Ano? 10 milyong immortal na bato. Napatalon si Casey sa gulat, maging ang mukha niya ay nabaluktot. Kahit na ang buong pamilya ng kampo ay nawalan ng laman, maaaring hindi nila makuha ang halagang iyon. Hayaan mo na lang siya. Ang mga tao sa paligid ay sama-samang huminga sa presyo, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito, nakita nila na ito ay makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na artifact. 10 milyong immortal na bato, kahit na mapangahas, ay hindi ganap na imposible. Sir, masyadong mataas ang presyo. Pwede bang ibaba mo ng kaunti? Pagsusumamo ni Casey na puno ng pagkabalisa ang mukha. Kung wala kang pera, scram. Stop wasting my time.
Inip na ikanaway ni Turek ang kanyang kamay. Maya-maya lang ay nagkaroon ng kaguluhan sa di kalayuan. Isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod sa kanila, na nagsipa ng alikabok habang sila ay gumagalaw. Nangunguna sa kanila ang isang napakagandang nasa katanghaliang gulang na lalaki na puno ng taba ang mukha at mayayabang na lakad. Sa likuran niya ay sumunod ang ilang mapang-uyam na matatanda at isang gang ng mga mapagmataas na binata. Nandito na ang pamilya Campo. Si Lawrence Campo iyon, ang padre de pamilya. Nandito rin ang pamilya Acosta at ang pamilya Fitzgerald. Mula sa mga pintuan ng lungsod, isa pang grupo ang lumitaw. Si Gethin Acosta, ang ulo ng pamilyang Acosta, ay isang matangkad, payat na lalaki na may malilikot na mga mata, habang si Eugene Fitzgerald, ang ulo ng pamilya Fitzgerald, ay may ekspresyon na puno ng pagmamataas. Ang apat na pangunahing pamilya ay nagtipon, at ang kapaligiran ay agad na naging tense. So, ito ang banal na artifact. May pag-aalinlangan na sinulyapan ni Lawrence ang sira-sirang sapatos na nasa kamay ni Turek. Pare talaga. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Nakakakilabot ang kapangyarihan nito. Agad na bulong ni Casey. Hayaan mo akong makita ito. Napatitig si Lawrence kay Turek. No way. Paano kung agawin mo at tumakbo? Mahigpit na hinawakan ni Turek ang sapatos. Ikinulong ni Lawrence ang kanyang mga kamay sa likod at ngumisi. Kung hindi mo ako papayagang suriin ito, paano ko malalaman kung ito ay totoo? Kunin mo o iwan mo. Kung ayaw mo, marami pang iba. Nanatiling matatag si Turek. How dare you talk to me sa ganyang tono? Pagod ka na bang mabuhay? Nagdilim ang ekspresyon ni Lawrence. Sa tingin mo kaya mo akong takutin? Umiwas ng tingin si Turek. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Si Lawrence ay nanatiling mayabang na walang malasakit. Maniwala ka man o hindi, sasampalin kita nito. Binyantaan ni Turek ang sapatos. Humagalpak ng tawa si Gethin habang masayang pinagmamasdan ang eksena. This is getting interesting. Kung talagang sasampalin ka niya, maghahanda ako ng piging para magdiwang. Kabanata 1825. Eugene joined in, jeering, smack him. Maghuhas din ng bangkwat ang pamilya Fitzgerald para ipagdiwang. Namumula sa galit ang mukha ni Lawrence. Sumigaw siya, nandito ako nakatayo. Let's see how you dare to smack me. Ngumisi si Turek. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sayo. May ibang taong hindi naniwala sa akin kanina, at pinatalsik ko siya. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad ka at humingi ng tawad, at hahayaan kita sa pagkakataong ito. Agad namang nagtawanan ang mga tao. Samantala, sumibol ang galit ni Lawrence, kumukulo ang kanyang hangarin sa pagpatay. Dahil ayaw mong makinig, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Itinaas ni Turek ang kanyang sira-sirang sapatos at inihampas kay Lawrence. Sa isang iglap, lahat ay napabuntong hininga habang ang kanilang mga mata ay nakatutok sa gulanit na sapatos na iyon. Maging si Sebastian ay natigilan. Ang sapatos ay biglang nagliwanag ng nakakasilaw na liwanag, na nagpakawala ng napakatinding aura. Pagkatapos ay naging malamig ang hangin, na ikinasakal ng mga nanonood. Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa parisukat. Umikot si Lawrence sa ere na parang pang-itaas, tumalon ng 12-dosenang talampakan palayo bago bumagsak sa lupa. Wala na siyang malay. Ang mga tao ay nakatayo na natigilan sa hindi makapaniwala. Natamba ang ulo ng pamilya Campo dahil sa punit-punit na sapatos. Kung hindi nila ito nasaksihan ng sarili nilang mga mata, hinding-hindi sila maniniwala. Ama. Si Casey at ang kanyang mga kapatid, kasama ang mga matatanda ng pamilya Campo, ay sumugod na parang ihip ng hangin. Nang makita nila ang kahabag-habag na kalagayan ni Lawrence, hindi mapigilan ang kanilang mga mukha. Wala pa ring malay si Lawrence. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nabasag nang hindi na makilala ang karamihan sa kanyang mga ngipin ay naglaho, at ang dugo ay bumuhos mula sa kanyang bibig na parang walang halaga. Talagang miserable ang kanyang kalagayan.
Ang grupo ay nagsiksikan sa paglalagay ng mga healing pills sa bibig ni Lawrence habang desperadong inilalabas ang kanilang enerhiya upang gamutin siya. Pinandilatan ng mga miyembro ng pamilya ng kampo si Turek na may nagliliyab na galit, ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga mata, isang matinding takot ang nakatago na parang mga daga na nasulok ng isang pusa. Hindi basta-basta si Lawrence, siya ang pinuno ng pamilya Campo, at isang batikang transformative deity master. Gayunpaman, ang matandang ito ay sinampal siya ng walang malay sa isang indayog ng isang punit na sapatos. Parehong natakot ang mga miyembro ng pamilya Fitzgerald at Acosta. Bumuhos ang malamig na pawis sa kanilang mga mukha na parang ulan. Nang makita ang kanilang takot na mga ekspresyon, si Turek ay mukhang lubos na nasisiyahan sa kanyang sarili. Inangat niya ang kanyang baba at sinabing, "Mayroon akong banal na artifact sa aking mga kamay. Kung may maglalakas loob na ilabas ang kanilang mga bibig, susunod ako sa kanila." Kung sinabi niya ito kanina, tatawa na sana sina Eugene at Gethin. Pero ngayon, sila ay lubos na naniwala sa kanya. Ang lakas ni Lawrence ay kapantay nila. Kung masampal ng matanda si Lawrence na walang malay, ang paggawa nito sa kanila ay isang larong pambata. Sige. Ituloy na natin ang auction. Masiglang anunsyo ni Turek. Kung sino man ang gustong bumili, gawin mo na ang iyong bid ngayon. Kapag nawala ang pagkakataong ito, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Ang ganitong uri ng sigaw ng tindero sa kalye ay isang bagay na palaging naririnig ng lahat, at kadalasan, hindi ito pumukaw ng anumang kaguluhan. Ngunit sa sandaling ito, sila ay mas hype kaysa dati. Ang bawat tao'y nagkaroon ng pagnanais na magmadali at agawin ang mga sapatos, ngunit nang lumitaw ang pag-iisip na iyon, agad nilang dinurog ito. Maging si Lawrence Campo mismo ay sinampal ng walang malay na sapatos na iyon. Ang pagmamadali upang nakawin ito ngayon ay parang humihingi ng maagang kamatayan. Sir, handang mag-alok ang pamilya Acosta ng 3 milyong immortal na bato. Sigaw ni Gethin sa taas ng kanyang mga baga. Ang pamilyang Fitzgerald ay nag-aalok ng 5 milyon. Lalong lumakas ang boses ni Eugene. Ang pamilya Acosta ay nagbid ng 6 na milyon. Naging desperado na si Gethin. Ang halagang ito ay halos maubos ang buong kapalaran ng pamilya Acosta. Gayunpaman, hanggat maaari silang makakuha ng isang banal na artifact, magiging sulit ito kahit na kailangan nilang ibenta ang lahat. Kayong dalawa, huwag na kayong mag-away. Kung wala pang 10 milyong immortal na bato, huwag mo nang isipin. Nakangusong sabi ni Turek. Sir, napakataas ng presyong ito. Talagang hindi namin kayang bayaran iyon. Halos maluha-luha si Gethin. Ang paggastos ng 10 milyong immortal na bato para sa isang banal na artifact ay isang ganap na bargain, ngunit ang problema ay wala silang ganoong kalaking pera. Alam ko sa simula pa lang nasira ang lahat. Fine, 5 million immortal stones per family. 1 shoe per family. Habang nagsasalita si Turek, hinubad niya ang isa pang sapatos. Sa sandaling nahubad ang parehong sapatos, napuno ng amoy ang hangin. Parang 10,000 patay na daga ang hinaluan ng 1,000 bulok na itlog. Ang amoy ay napakasama kaya ang mga tao ay halos mahimatay sa lugar. Oh my gosh! Anong amoy yan? May sumigaw. Sir, bakit ba ang baho nitong sapatos? Pinisil ni Eugene ang ilong at nagtanong. Of course. Ang pinuno ng Divine Race ay nagsuot ng mga sapatos na ito. Sa tingin mo ay hindi magkakaroon ng amoy. Ito ay tinatawag na kasaysayan. Inilibot ni Turek ang kanyang mga mata. Fine, bibili ng isa ang pamilya Acosta. Nagngangalit si Gethin nang magdesisyon siya. Kukuha rin ng isa ang pamilya Fitzgerald. Hindi pa mahuhuli si Eugene at mabilis na inutusan ang mga matatanda na kunin ang pera. Makalipas ang halos 10 minuto, ibinigay ng magkabilang pamilya ang isang storage space na singsing kay Turek, sa wakas ay nakakuha ng tig-iisang sapatos. Sa sandaling nakuha ni Gethin at Eugene ang kanilang mga kamay sa sapatos, ang baho ay bumaon diretso sa kanilang mga ilong, na hindi mapigilan ang kanilang mga mata. This is way too disgusting. Pakiramdam ko mahihimatay ako sa amoy. Ngumisi si Gethin.
Tiisin mo. Baka may hindi ka pani-paniwalang kapangyarihan. Napabuntong hininga si Eugene, sinusubukang manatiling umaasa. Parehong mabilis nilang na-activate ang kanilang espiritual na enerhiya, umaasang matrigger ang nakatagong kapangyarihan ng divine artifact. Gayunpaman, walang nangyari. Walang reaksyon ang mga sapatos.